Nahuli ng boss ang kanyang janitor na nangunguha ng tirang pagkain para sa may sakit nitong anak. Ang ginawa niya ay nakakagulat. Nahuli ng mahigpit na amo ang kanyang janitor na nagnanakaw ng mga tirang pagkain sa kanilang basurahan para iuwi sa may sakit nitong anak. Ang ginawa niya ay sadyang nagbigay ng gulat sa marami. Ang palubog na sikat ng araw ng mga sandaling yon ay nagbigay indikasyon na naman sa natapos na magdamag sa isang engineering consultancy company. Normal na tahimik sa kanila ng ganong oras kung saan marami ng opisina ang bakante. Gayunpaman para kay Maximus Binay na isang manager ng kumpanya na nasa opisina pa rin matapos ang kanyang working hours ay bigla na lamang nabagabag ng dahil sa isang email notification. Agad niyang binuksan ang email at dito bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin. Agad na lamang siyang napamura matapos mabasa ang ilang importanteng datos ng gold mining company na nagawa nilang maipadala ng may pagkakamali. Dahilan para makasira ito sa delivery ng kritikal nilang proyekto. Nakadagdag pa sa problema ang pagsusumon sa kanya papunta sa CEO's office. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa labis na frustrasyon. Wala na rin siyang nagawa noon kundi ang pumunta sa opisina ng kanyang CEO para salubungin ang bagyong kanyang kakaharapin. Pagpasok niya sa opisina ay matatalas na tingin agad ang sumalubong sa kanya. "Maximus, paano mong hinahayaan to sa ilalim ng iyong pamamahala?" Seryosong sambit ng CEO. "May idea ka ba kung gaano kalaki ang mawawala nito sa akin?" Hindi na rin hinayaan ng CEO si Maximus na magpaliwanag at nagpatuloy lamang siya sa kanyang sinasabi. "Wala ka pa rin na-hire na assistant siguro. May 2 buwan na rin simula nang sabihan kita na mag-hire ng kahit sino man na magiging kapaki-pakinabang sa iyong team." Ang bawat salitang nadidinig ni Maximus ay direktang tumatama sa kanya ng malakas. Pero hindi pa ganun kadaling mahanap ang isang tao na may mataas na kaalaman para sa ganung trabaho. "Patawad po talaga sa naging pagkakamali ko at ng aking team." Pakiusap niya na waring binaliwala lamang ng CEO na mas lalo pa nitong ikinagalit. "Malaki ang inaasahan ko sa iyo, Maximus. Ayoko ng isang palpak na manager. Makakaalis ka na ngayon sa opisina ko." Pagpapalayas ng CEO kay Maximus na sinabayan pa nito ng pagpapalayas na senyas. Sa paglabas ni Maximus ng opisina ay wala na siyang ibang nadama kundi pagkagalit at frustrasyon. Ang mga stupidong yun, isang trabaho na lang ang gagawin nila pero nagawa pa rin nilang pumalpak. Sa bandang huli ay walang ibang masisi kundi ako. Puisit talaga. Pagalit na bulong sa kanyang sarili. Pinupunto ang kanyang team ng engineers. Sadyang naging magulo ang kanyang isip at sa bawat paghakbang ay mas nakakaramdam lamang siya ng iritasyon. At dahil sa magulong estado ng kanyang pag-iisip ay hindi na niya napansin ang isang balde ng tubig sa hallway na aksidente niyang naitumba. Dahilan para magkalat ang nilalaman nitong tubig sa sahig. "Ano ba naman yan, Francis? Kung san-san mo iniiwan at pinapabayaan ang gamit mo." Pagalit na paninermo ni Maximus sa kanyang janitor na naglalampaso lamang noon ng tahimik. Si Maximus ay umalis na rin agad at minasdan na lamang siya ng kanyang janitor. Sanay na rin naman ang janitor sa ganung bagay kung saan siya ang palaging nalalabasan ng galit at init ng ulo ng kanyang mga amo. Si Maximus ay kinuha ang iba niyang gamit sa opisina, naiinis pa rin dahil sa paninermo ng kanyang napagdaanan. Habang papalapit siya sa kanyang kotse ay isang konklusyon ang dumating sa kanya ng araw na yun. Pwede siyang magtrabaho ng overtime para masuri ang kanyang team na kumikilos na ng tama sa kanilang trabaho. Kaya nagsimula ng magdagdag si Maximus ng 2 oras sa kanyang working time sa bawat shift. Nire-review ang bawat detalye ng proyekto ng gold mining para siguradong walang pagkakamali ang mangyayari pa. Inabot na si Maximus ng gabi kung saan madilim na sa labas at tahimik na ang atmosfera ng paligid. Wala siyang ibang nadidinig noon kundi ang ilang pagyabag mula sa tagalinis niyang si Francis na nag-iikot pa rin sa gusali para tapusin pa ang kanyang paglilinis. Ilang sandali pa ay nakaramdam na naman si Maximus ng pagkairita lalo na sa tuwing naiisip niya ang kanyang team na madalas niyang tawaging mga stupidong tao. Kaunting pasensya na lamang rin ang natitira pa sa kanya, ni minsan na hindi pa siya napapasama sa kanyang trabaho o nabibigyan ng masamang komento. Ang reputasyon ng kanyang pangalan ay labis niyang iniingatan, kaya ang paninermo na yon mula sa kanyang CEO ay hindi naging katanggap-tanggap para sa kanya. Si Maximus ay naging masikap na lamang sa kanyang pagtatrabaho.
Hanggang sa isang gabi matapos ang ilang oras ng pagbabasa sa bawat files at report ay nadama na ni Maximus ang labis na pagkapagod. Alas 7 na ng gabi at natatanaw na rin niya ang madilim na kalangitan mula sa bintana ng kanyang opisina. Wala nang iba pang empleyado sa kumpanya bukod kay Maximus ng gabing yun. Kailangan ko ata ng kape. Kundi ay malamang dito na ako aabutan ng antok. Damang-dama na ni Maximus ang mga sandaling yon ang pananakit ng kanyang balakang dahil sa matagal na pagkakaupo. Waring ang katawan niya ay naghahanap na talaga ng mahabaang pahinga. Pero madami pa siyang dapat na gawin kaya't lalabanan na lamang niya ang kanyang antok sa pamamagitan ng kape. Dito na sa puntong to nang mapunta siya sa kusina ay nakita niya ang eksenang hindi niya inaasahan. Natagpuan niya doon ang kanyang janitor na si Francis. Ang janitor ay nahuli niya sa akto na kumukuha ng tirang pagkain sa basurahan ng kusina. Ang eksenang ito ay humamon sa lahat ng perspirasyon ni Maximus. Sa taong naiiwan din para magtrabaho ng mag-isa, gaya niya gabi-gabi. Natahimik siya at waring natigilan. Waring hindi pa napoproseso sa kanyang isip ang kanyang nasaksihan hanggang sa masalubong na rin ng janitor ang tingin ng manager. Dahilan para mahiya siya at matakot. Pagkasurpresa at pagkalito ang siyang makikita mo na lamang sa naging ekspresyon ng dalawa na lumikha ng katahimikan na napupuno ng tensyon. Labis na nasurpresa si Francis habang nakukuha ang itinapon na pagkain mula sa basurahan na inilalagay nito sa isang plastic container na waring magiging lunchbox na rin niya na pagkakainan. Nang dahil sa presensya ng manager ay nabitawan niyang bigla ang kanyang lunchbox dahilan para magkalat ang kinuha niyang pagkain sa sahig. Patawad po Mr. Binay. Lilinisin ko po ito agad. Sambit ni Francis sa boses niyang natataranta pa at nangangamba ng labis. Agad nang inayos ni Francis ang kanyang naikalat at ibinalik na ito sa ginawa niyang lunchbox at lumisan na ng kusina. Si Francis ay napaluha na rin ng hindi niya sinasadya at muli ay nakiusap na lamang. Huwag niyo po akong sisitahin, pakiusap po. Pagmamakaawang salita ni Francis na naghihintay ng agarang kasagutan mula kay Maximus na nananatili pa ring walang galaw, walang imik at tila natigilan pa rin. Ang hindi pag-imik ni Maximus ay mas lalo lamang nakadagdag sa panlulumong dinarama ng janitor na nang dahil sa takot ay umalis na lamang at iniwan ng manager na naguguluhan pa rin sa labis na pag-iisip. Ilang sandali pa ay nagawa na rin ni Maximus na dumiretso sa coffee maker at nagsimula ng itimpla ang kanyang kape. Ang puso niya ay sadyang naging mabigat nang dahil sa eksenang kanyang nabungaran. Maigi na lamang at dahil sa halimuyak ng sariwang kape na kanyang itinimpla ay waring nabuhayan na ang kanyang pag-unawa. Agad na patanong sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyari. Habang hawak ang isang tasa ng kape ay sinubukan niya munang pagtuunan ng isip ang mga trabaho na dapat niyang gawin pero naging malabo na ito. Ang imahe ng eksena na kanyang nakita kanina ang labis na pumapaibabaw sa kanyang isipan. Kaya ano man ang gawin niya para magbigay isip sa kanyang trabaho ay hindi na niya magawa pa. Ang revelasyon na yon ay hindi lamang nagpabigla sa kanya ng malalim kundi nagbigay ng tanong pa sa lahat ng kanyang nalalaman o alam niyang nalalaman niya patungkol sa mga taong kanyang pinamamahalaan. Lalo na ang janitor niya na nagtsatsagang maiwan sa kumpanya kahit hanggang gabi. Makatapos lamang ng kanyang mga gawain. Nililinis ang bawat hallway, bawat desk at bawat shelves. Sa buong gabing yon ay wala nang ibang bumagabag sa isip ni Maximus kundi ang eksenang naabutan niya kanina. Halos magkaaibag na siya dahil sa matinding pag-iisip at napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na, Gumising ka nga. Kinabukasan pagkabalik ni Maximus sa trabaho ay nagawa niyang atasan agad ang kanyang team of engineers na magsagawa ng kanya-kanya nilang tungkulin kahit ang isip niya ay waring malayo pa rin at nasa kung saan pa. Wala na lang siyang ibang nais kundi ang makitang muli si Francis at makausap para makumpirma ang katotohanan may kinalaman sa kanyang istorya na sadyang bumagabag sa kanyang isip. Kailangan kong malaman kung bakit niya kailangang gawin yon. Tanong niya sa isip habang nagbabrowse sa kanyang emails at files. Nang ang tanghaling yon ay naging hapon na at nagsiuwian na ang mga empleyado maliban na naman sa manager nilang si Maximus. Matyagang hinihintay ang janitor ng may halong pangamba at determinasyon. Nang si Francis ay kanya nang makita ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kailangan kong makipag-usap sa'yo.
Ang janitor naman ay biglang napaluha at naging emosyonal dala ng takot. Pakiusap po Mr. Binay, tungkol po ba ito kagabi? Patawad po. Huwag niyo po akong sisisantihin, nagmamakaawa po ako. May emosyong sambit ni Francis. Uminahon ka, umalma ka lang. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit kailangan mong kumuha ng pagkain sa basurahan. Tanong ni Maximus, hatid ang boses na napupuno ng pagkagulo at malalim na pag-aalala. Dito na pag-alaman ni Maximus ang istorya na labis naghatid ng bigat sa kanyang puso. Isiniwalat ng janitor na meron siyang 10 taong gulang na anak na nagngangalang Carl na nalalagay ngayon sa masamang karamdaman. Wala na umanong ipon si Francis para mapunan ang kailangan ng medikasyon ng kanyang anak at kailangan pa niyang mag-abang sa kanyang susunod na paycheck. Inilalaan niya ang buo niyang kumpletong sahod na inaabangan para sa medikasyon at pangangailangan ng kanyang anak. Dahil wala na nga akong pera, ay wala na akong kakayanang makabili pa ng makakain namin sa araw-araw. Kaya nagagawa akong magtiyaga at mamulot ang pagkain sa mga natapon na sa basura. Inamin din ni Francis na 2 araw na siyang hindi kumakain dahil ang pagkaing nakukuha niya ay nagagawa pa niyang iuwi para ipakain sa kanyang may sakit na anak. Ang mga empleyado ng kumpanya dahil sila ay mga engineers ay merong maayos na sitwasyong pinansyal kaya nagagawa nilang magsayang ng pagkain na siyang nakukuha ngayon ni Francis. Para sa mga empleyado ay basura na ang mga pagkain yun. Pero kay Francis, ito ay isang biyaya at tulong para makaahon siya sa araw-araw. Dahil sa isa siyang single father ay yun lamang ang natatangi niyang diskarte na kayang gawin. Lingid sa kaalaman ng dalawa ang biglaang pagbisita ng CEO na ganap silang naabutan sa kalagitnaan ng pag-uusap. Francis, tama na yung chismis. Magbalik ka na sa trabaho mo. Pambungad na salita ng CEO bago tuluyang umalis papunta sa kanyang opisina. Si Francis ay nakayuko ng lumisan dahilan para maiwan na naman si Maximus kasama ang malalim nitong pag-iisip. Nakatayo lamang sa kanyang pwesto, hindi maalisan ang pagtitig at paglayo ng kanyang janitor hanggang sa ito'y maglaho sa kanyang paningin. Ang istorya na kanyang nalaman ay sadyang bumaon sa kanyang puso. Papaano nga namang ang isang taong masikap na nagtatrabaho ay kailangang mahirapan ng gusto nang walang sino man lang ang nakakapansin. Ang realidad na meron si Francis ay sadyang naiiba kaysa sa kanyang nalalaman. Isang pagkabuhay na namarkahan ng bawat araw-araw na pagdurusa para lamang mabuhay. Matapos ang revelasyong yon, si Maximus ay pinagpatuloy na lang ang kanyang regular na ginagawa. Ang kwento ni Francis ay sadyang humukay ng malalim sa kanyang isipan. Siya ay agad na tumayo at dumako sa may elevator. Ang manager ay agad lumisa ng kumpanya papunta sa pinakamalapit na restaurant na kilala sa malalaking servings nitong pagkain. Sakto lamang na din na sa kanyang pagdating dahil naabutan pa niya ang restaurant bago magsara. Nagawa niyang makapag-order ng 2 putahe na kanyang dadalhin pabalik sa kumpanya gamit ang kanyang kotse. Nang makabalik siya ay papatapos na rin ang shift ng janitor at gaya nung una ay sa kusina na naman naabutan ni Maximus si Francis na nangunguha na naman ng pagkain sa loob ng basurahan. Pinipili ang pwede pang makain sa mga tinapong tira-tira ng mga empleyado. Francis, tigilan mo yan. Pag-awat na sigaw ni Maximus sabay lapit sa kanyang janitor. Hindi mo dadalhan ang anak mo ng pagkain mula sa basura sa araw na ito. Sambit ni Maximus habang iniaabot ang pagkain niyang binili. Hindi naman din maipaliwanag ni Francis ang kanyang kaligayahan. Labis siyang nasurpresa at halos hindi siya makapaniwala. Ang manager naman ay napapangiti ng sobra sa pag-iisip na may pagbabago siyang nagagawa. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat dahil matapos makita ni Maximus ang kabutihan, determinasyon at pagsisikap ni Francis, ay may isang hakbang siyang ginawa na tiyak ikagugulat ng lahat. Sabihin mo sa akin, may iba ka pa bang kayang gawin bukod sa maglinis? Pagtatanong ni Maximus sa naluluha niyang janitor na si Francis. Nakakuha naman ako ng management courses nung ako'y binata pa. Sadyang dahil sa edad ko ngayon na 47 anyos ay wala nang sino mang nagbibigay ng pagkakataon sa akin. Dito na nag-alok si Maximus ng isang tulong. Gusto mo bang maging assistant ko? Akong bahalang magsanay sa'yo. Bigyan mo ko ng 3 linggo at siyak na magiging perpekto ang lahat. Ang manager na mayaman man at istrikto ay nakikita kay Francis ang pagkaparehas ng determinasyon na kanyang nakita dati sa kanyang ama.
Isang tao na handang gawin ang lahat, mabuhay lamang ang kanyang pamilya. Masaya si Maximus na nagkaroon siya ngayon ng oportunidad hindi lamang para makatulong sa isang taong nangangailangan, kundi para mabigyang karangalan din ng kanyang ama na siyang dahilan kung bakit siya naging matagumpay sa buhay. Ang offer ni Maximus ay nakapagbigay ng mas mataas na sahod para kay Francis. May 4 na beses na mas mataas kaysa sa normal na sahod nitong natatanggap. Dagdag pa ang ilang benefits na kaakibat nito gaya ng food vouchers at health insurance. Ikaw at ang iyong anak ngayon ay magiging maayos na. Si Francis ay walang ibang bukang bibig ng mga sandaling yon kundi pasasalamat. Halos mapaluhod pa siya habang umiiyak sa labis na kaligayahan. Sadyang hindi niya masukat ang saya na kanyang nararamdaman. Makalipas ang 3 linggo ay nagawa ng maturuan ni Maximus si Francis na masinop namang nakinig sa kanyang bawat turo. Nakakatuwa naman at mabilis ding natutunan ni Francis ang lahat. Sa araw na yon ay nagawa na ring maipakilala ni Maximus si Francis sa kanyang team bilang kanyang assistant na nagawa namang almahan ng kanilang CEO matapos itong malaman. Nagawa namang ipatawag ng CEO si Maximus gaya nung una. Biro ba tong gagawin mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Gagawin mong assistant ang ating janitor? Paano mo masasabing magiging kapaki-pakinabang siya sa ating kumpanya? Sige nga. May galit na salita ng CEO. Pasensya na po, pero isasakripisyo ko po ang sarili kong posisyon sakaling hindi man niya magawa ng tama ang kanyang trabaho at mapatunayan yung ako ay nagkamali sa aking pagpili. Napaisip ang CEO pero agad ding sumang-ayon. Binigyan niya ang assistant ni Maximus ng 3 buwan para mapatunayan ang kanyang sarili. Mabilis din naman nagdaan ang bawat araw, linggo at buwan kung saan naging maayos na rin ang buhay ni Francis at ganap na rin nagiging masigla ang anak nito. Dagdag pa ang magandang daloy ng proyekto ng kumpanya lalo na sa iba pa nitong katransaksyon na negosyo. Na ang lahat ay dahil sa pinagsamang husay at diskarte ni na Maximus at Francis na itinuturing na rin niyang kapamilya kasama ang kanyang anak. Ang magandang pangyayaring ito ay nagawa na ng CEO na manahimik na lamang at mapagsang-ayon sa naging desisyon ng kanyang manager na matagal-tagal din niyang pinagkatiwalaan noon. Bandang huli ay naging masaya na rin siya sa naging desisyon ni Maximus na mas ginamit niya ang damdamin at emosyon para kumilatis ng tao, imbis na lohikal na pag-iisip. Sa pagtatapos, si Maximus ay sadyang naging masaya sa tagumpay na nararanasan ngayon ni Francis. Masaya siya at nakapagbuo ng buhay ng kanyang kapwa at nakatulong sa talagang nangangailangan na ipinagpapasalamat naman ng mag-ama ng labis.